delivery will be burned by you. So yun, nagbabala. Click the link below to change your address and request a new delivery. So dun pa lang nag-worry na talaga. Good morning everyone. So gusto ko lang i-share mga kapatid, no, na kagigising ko lang ho nitong umagang to. Tapos nagulat ako sa text sa akin sa cellphone ko, no? Kasi ho, may padala ako galing sa Pilipinas. Okay? So 1 week na siya, hindi pa dumating. Sinisipon. Kasi ang lamig po dito. -40 dito sa Alberta, Canada. Okay? Be aware mga kapatid, no, sa mga scammers. Alam niyo kung ano po yung text sa akin, number lang po. Nung una kasi, hindi ko siya akala na scammer dahil nag-worry ako dun sa padala ko kasi 1 week na siya sa DHL, no? So ito po yung text sa akin mga kapatid, basahin niyo po. Okay, basahin niyo po ha. So Canada Post due to a missing address and incorrect postal code, the package cannot be delivered and the cost of delivery will be borne by you. So yun, nagbabala. Click the link below to change your address and request a new delivery. So dun pa lang nag-worry na talaga ako. So time check, no, alas 8 ng umaga. Tapos Saturday ngayon. Ang ginawa ko, meron pa, please replace it within 12 hours to avoid unnecessary losses. So mawawala pag hindi ko siya maano ng 12 hours. Have a nice day, Canada Post. So dito kasi sa may post office dito. So lahat ng padala, yung iba dinadala sa bahay, pero yung iba doon binabagsak sa post office. So yun po yung dito, no. So ang ginawa ko, kinlik ko yung button na yan, yung link na yan, at saka pag click ko dyan, magbabayad daw ng 125 cents para mabalik yung item. Kasi ibabalik daw sa main. Yun ang sabi. So wala dito sa hindi ko na-screenshot kasi may bank information. So pinilapan ko siya, address ko, tas sinend ko ulit. Pagbalik ulit, nangihingi ng verification code. So sabi ko, ba't may verification code pa? Is nabigay ko na yung bank account, pati yung details. So chinek ko siya. Chinek yan, verification code, nakita nyo. So, tinype ko na yung verification code sa nung email ko at saka sa number kasi nagte-text yan So, biglang dumating sa isip ko na parang parang may iba. Kasi bakit ang daming hinihingi? Tapos number lang, hindi siya post office talaga. So, umakyat ako sa taas kasi nandun yung may-ari ng bahay. Kasi silang matagal dito. Ang sabi pala, huwag kang maniwala kasi scammer po yan. Ayan. So, buti na lang, hindi ko sined yung pinaka-last na verification code. Ayan guys. So, scammer po yun. Kasi ang post office po dito sa Canada, hindi po sila nagte-text. Nag-i-email po sila. At saka, kung mag-text man yan, merong post office na nakalagay sa pangalan. Kahit hindi nakasave sa'yo. Okay? So, yan guys, sana po mapanood to ng ibang kababayan na dito sa Canada, no? Kahit sa ibang bansa. Wag na wag kayong sinisipon ako. Oh my goodness. May panyo pala ako dito. Sorry. Ayan. Sorry. Sobrang lamig po kasi. -40. -46 pa nga So, ganun po kalamig dito ngayon sa Canada, no? Alright. Salamat sa mga nanood at saka wag po tayong maniwala dahil pag nabigay ko yung credit card, limas po yung credit card ko. Or I don't know. Basta ganun po yun. Alright. So, maraming salamat and God bless you all. Good morning and good evening to the Philippines. Alright.